Hello po muli mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At magumpisa na po tayo. At komentuhan po natin ang kaganapan po sa Senado. Mga kababayan, dating Senate President Soto po ay umalis na po. Iniwanan na po yung mga kasamahan niya sa Senado. Tumakas na po yata at ayaw nang madamay. Ganyan po katapang ang dating Senate President. Pagdating po sa gulo na mukha yatang kasama siya sa nagplano, di umano, ay bigla pong tatakasan niya ang obligasyon. Dahil nga po, kasabwat yata siya sa mga planong ito. Di umano, mga kababayan. Ito po, nakita po ng ating mga kababayan ang pag-alis at pagtakas di umano ni Soto. Umuwi na, sinalba na ang sarili. Unbelievable. Napakatapang mo, Senador Soto. Unbelievable. Ito po, tingnan po natin ang kaganapan doon. Ang pag-alis po ng sasakyan ni Senator Soto. Po, nagmamadali po mga kababayan. Mamadali. Ayan, kinukuyog po yung sasakyan ni Tito Soto. Yan po mga kabayan. Iniwanan na po. At syempre po, pakinggan po natin ang pahayag naman po ng Pangulo. Mga kabayan, nagpahayag po ng Pangulo na mismo ang sinasabi po ng kanyang ate. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin sandali. Nagkaagulo na dahil sinabi na mismo ng kapatid niya kung sino daw po ang nag-utos sa mga NBI. Pero ito naman po ang pahayag niya. Pakinggan po natin sandali yung pahayag. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Sino nagpaputok? Mga bantay yun, yung sinasabi mo, secured. Katulad ng mga Marine, bantay yun, nandun na yun. Saka yung mga police, security, para i-secure ng Senado. Sino nagpaputok, Mr. President? Ayon pala sa'yo, mismo sa'yo. Ayon mismo sa'yo kay Matibag.
ay wala ka ng direct order sa kanya. Pero, sabi naman ng kapatid mo, sa'yo galing ang direkta dahil mismo yung NBI agent na nagsabi na ang utos ay galing sa'yo na pasukin na, distrongkahin na ang Senado. Kaya nga nagkaputukan. Ngayon, sino magpapaputok? Yung Marines, saka yung mga pulis, sila nagputukan. Huwag niyo pong gawin tanga, bobo ang mga Pilipino, Mr. President. Dahil nakakagulo na sa Senado at mismo ang Senate President ang nagsasabi, NBI ang nasa likod ng lahat. Tapos walang utos mo? Aba, napakahina mong presidente. Pagka ganon, hindi ka sinusunod na NBI, hindi ka pala nag-uutos pero pinapuputo ka na nila. Aba, ibang klase kang presidente. Wala kang patol sa mga bata mo. Di po ba? Wala ka palang patol pagka ganon. Nagtatanong lang po. Yan po mga kababayan ang nangyayari po sa ating bansa. Meron pong isang dating Senate President na tumakas na po. Tinakasan na po ang Senado para hindi na po siya madamay. At ang isa naman po presidente ng ating bansa ay wala naman pong kinalaman ang kanyang mga bataan, ang kanyang NBI, mga kababayan. Dahil sa kanya sumusunod ang NBI at syempre sa kanyang mga utos. Dahil wala naman daw po siyang utos na pasukin ang Senate. Kaya sino po ngayon ang may kasalanan? At sino po kaya ang pumasok at nagpaputok sa Senado? Ang mga Marines o ang mga pulis? Dahil hindi raw pala NBI mga kababayan. Dahil alam naman po natin ang presidente ng ating bansa ay hindi po marunong magsinungaling. At hindi rin po siya marunong magnakaw. At lalong-lalo pong hindi po siya gumagamit ng pulburon. At never po siyang nagsinungaling sa taong bayan. Never po siyang nambudol sa mga Pilipino. Ang ating presidente po ay maitatala mo sa kasaysayan. Ang presidente ngayon, napakabuting presidente sa kasaysayan. Hindi marunong manluko, hindi marunong mambudol, lalong-lalo't higit, hindi marunong magsinungaling at hindi marunong magnakaw sa pera ng taong bayan. Yan po ang presidente na meron tayo. At ganun din po, meron din po tayong nakaraan na Senate President na iiwanan ka sa ere. Pababayaan ka, mga kababayan. Dahil nga po, mukhang sila-sila ang nagsabwatan dyan. Kaya nagkagulo sa Senado. Hindi kaya, Mr. President? Yan po mga kababayan, ang pagtakas at pag-alis ni Soto at ang pahayag naman po ng isang Pangulo na wala po siyang direktang utos sa NBI na pasukin ang Senado. Mga kababayan, baka po ang nagpaputok doon ay si Kamanong. Dahil wala naman po palang inuutos ang presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pero ang kanyang ate ay siya ang itinuturo. Unbelievable, mga kababayan. Sino kaya ang nagsisinungaling? Ang NBI o ang presidente? O ang kanyang ate? Sino kaya ang nagsisinungaling? Si Bonget na tinatawag na bangag? Ang NBI agent? O si Senadora Amy Marcos? Mga kababayan, yan po ang napala natin sa pamilya Marcos. Magmula sa ama hanggang sa anak, yan po ang napala ng mga Pilipino. Yan po ang napala natin. Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po kayo. At dasal-dasal po. At sana po hindi magtagumpay ang kasamaan, lalong-lalo po ang mga politikong nagpakasama na at taong gobyerno na nagpakasama na sa ating bansa. Sana po hindi po sila magtagumpay, mga kababayan. Ingat-ingat po muna kayo. Ingat-ingat po muna tayo. Paalam po muna. Bye-bye.